nandito tayo sa sobrang abuso. Sobra-sobra ng abuso, sobra-sobra ng persecution, sobra-sobra na ho ang injustice. Hindi ho patas ang laban. Bakit ho? Hindi lang naman ho si Vice Presidente Sara Duterte ang may confidential and intelligence fund. Bakit hindi buksan ang lahat na confidential and intelligence fund para magkaalam-alam ho? Dahil pinipintura nila na si Vice Presidente ay nanungulimbat ng pera. Wala pa hong ebidensya dahil yan ay nasa COA pa lang. Yun yung sinasabi nilang si Mary Grace Piatos. Isinama ho yan sa mga dokumentong binigay ng COA sa House. Wala ho Mary Grace Piatos. Yun ho ay ginawa. 3 pangalan ang isinama doon sa mga dokumentong binigay sa House of Representatives at pinagdududahan. Bakit ho hindi kailangang ibukas ang Confidential and Intelligence Fund? Dahil hindi pa ho tapos ang pag-audit. In-audit sila, mayroong sinasabi na notice of disallowance. Pag notice of disallowance, so parang bumili kayo sa tindahan, walang resibo yung itlog, walang resibo yung mantika. So tatanungin kayo, saan mo ginamit ito? So hindi pa ho natatapos yung prosesong yun. Hanggang Pebrero ho, next year, yung prosesong yun. So, yung ginawa kay Attorney Lopez, kaibigan ko si Laika, ay maling-mali. Dahil umuwi siya galing Los Angeles, humarap siya sa committee. Nagsalita siya. Sinabi niya yung alam. Bakit pipilitin kung wala siyang personal knowledge? Kung kayo ho ba tinanong, nakita mo ba kung sinong kumuha nito? Ang sasagot mo, hindi, dahil wala ka doon. Yun ho ang personal knowledge. Pangalawa, sinaguto niya. Magmula alas 10 hanggang 5 o'clock, isa-isa ang mga questions ng mga kongresista. Naging magalang siya, naging diretso siya sa pananalita, wala siyang binabastos. So ano ang nabastos daw ang Kongreso? Yun daw hong sulat na binasa niya. Ang bawat ahensya ho ng gobyerno may karapatang sumulat sa another ahensya para sabihin ang kanilang posisyon. Hindi ho yun pine-question ang COA. Sinasabi lamang nila kung ano ang posisyon ng Office of the Vice President. Ano ho ang ginawa? Hindi ho ba nag-cite for contempt? Ano ho ang contemptuous sa sinabi niya? Hindi niya dinuro ang kongresista, hindi siya nagsinungaling dahil abogada siya at alam niya kung ano ang ibig sabihin ng personal knowledge. Ano ba ang personal knowledge? Na alam mo na nandun ka. Kung wala ka doon, hindi ka pwede magkomentaryo. Okay? So, sige. Ang sinabi, kung magque-question ka, sabi ni Paduano, pwede kang mag-file ng motion for reconsideration. Hindi pa ho natatapos ang hearing, nag-file siya ng motion of reconsideration. Inaksyonan ba? Hindi. Ano ang sumunod? Nagkaroon ng order. So, kung kayo titingnan niyo yung proseso, ang dapat inaksyonan ng committee ay ang motion for reconsideration tungkol doon sa citing her for contempt. Okay? Yun yung paglipat ngayon, kaya yung ginawa ay dahil na andun ang ating Vice Presidente. Ngayon, ang sabi ng mga hurado, no? Anong klaseng Vice Presidente yan? Nag-meltdown. Anong klaseng Vice Presidente yan? Nanigaw. Anong klaseng Vice Presidente yan? Nagsabi. Kayo ho, ilang taon na ho, pine-persecute ang ating Vice Presidente. Magmula pa ho kailan? November 2022.
Tumahimik ho siya ng 2 taon dahil siya ay kabinete. Nung lumabas siya at nag-resign siya ng June 19, 2 years niya, tumahimik pa rin siya. Pero patuloy ho ng patuloy ang paggiba sa kanya. Hindi naman ho siya kandidato. Hindi siya kandidato sa 2025 at definitely wala siyang sinasabi sa plano niya sa 2028. So bakit gigibain? Dahil may problema ho ang administrasyon na ito sa isang katulad ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano po ang mali? Lahat po tayo citizen ng Republika ng Pilipinas. Kung kayo ang nasa lagyan ni Attorney Lopez, madaling araw may kakatok, ang lakhugo nasa labas. Kaya nga nakikiusap kami noon, pwede bang ililipat si Attorney Lopez sa Women's Correctional? Siya ho ba ay akusada? Akusada ng anong krimen? Wala po. Diba ho? Alam natin lahat na Pilipino yan. Hindi siya akusada, hindi siya convicted. Ang conviction ho galing sa korte. May nag-file ba ho ng kaso sa kanya? Wala. So naandun siya out of her own volition dahil yun ang husga ng komitiya na siya ay cite in contempt. Okay? Sinundan niya ang procedure. Mag-file ka ng MR, nag-file ng MR. Hindi tinugunan ni Chairman Chua at ng kanyang komitiya. Pero nakakuha ka agad ng desisyon para sa order. Nailipat siya ng hating gabi. Tama ho ba yun? Pag may kumatok sa ating mga bahay, bubuksan natin ng ganong oras? So, ano ang pagkakaiba ni Attorney Lopez sa ating ordinaryong citizen? Tayo ho, ordinaryo, hindi tayo abogado. Wala na ho bang paggalang ang House of Representatives sa isang abogada? Kung wala silang paggalang kay Attorney Lopez, ano ang paggalang na ating makakamit mula sa kanila? So nakikita nyo, hindi ho patas ang laban. Kaya ang sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte, pinabastos nyo kami, pinabalik lang namin sa inyo ang pambabastos nyo. Itigil na ho natin ito dahil kaban ng bayan, taxes natin ang nagpapaandar ng Ayuda Republic. Itigil na ho natin yan, itigil natin ang paniniil, at itigil na natin ang baliktad na hustisya dito sa ating bayan. So nakikiusap po ako doon sa mga taong nagmamahal sa ating bayan, sumama po kayo dito sa grupong ito. Malaking bagay ang marinig kayo, malaking bagay na magkita-kita tayo. Dahil hindi lamang po ito ang ating kasaysayan. Ang ating kasaysayan ay nag-uugat pa sa EDSA. So, paano tayo nagpapalit ng pamahalaan? Galing ho sa taong bayan ang lakas ng pamahalaan. Galing sa ang lakas ng republika ay galing sa bawat isa sa atin. So ako po'y nagpapasalamat, dumaan lamang po ako para makita kung may mga tao at napilitan akong bumaba. Hindi ako usually nagsasalita sa ganito, pero dahil nandito kayo, malaking bagay na makisama ako sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po kay Ma'am Malu, isang profesor at isa po siyang tagasulat po ng sa Manila Times.